Sa nakaraan nating pag-aaral, matapos may ipakita ni Marcos ang kapangyarihan at otoridad ni Jesus na magpatawad, ng isa po sa mga patunay ni Jesus ay ang pagpapagaling niya sa lalaking lumpo o paralitiko na idinaan pa sa bubungan para lamang makalapit sa Panginoon. So dito po sa kasunod, ipapakita naman ni Marcos kung anong uri ng tao ang tinatawag at tinatanggap ni Jesus. Tinawag ang mga makasalanan. Pag-aralan po natin ito. Mula sa Ebanghelyo ayon kay Marcos sa chapter 2, verse 13 hanggang verse 17. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Sino ang mga pinatatawad ni Jesus? Sino ang mga taong tinatanggap niya? Sino ang mga tinatawag niya upang sumunod sa Kanya? Dito sa kwentong ating pag-aaralan, hindi ang mga religious leaders ang tampok. Sa halip po, binibigyang diin ni Marcos ang isang maniningil ng buwis at ang pakikisalo ni Jesus sa mga taong itinuturing ng lipunan ng mga makasalanan. Kaya po ang pangunahing katotohanan o big idea ng ating aralin ngayon ay si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan. Tawagin sa pagsisisi at sa pagsunod sa Kanya. Sa unang punto ng ating aralin, ang pagtuturo ni Jesus sa mga tao. Sa verse 13, at si Jesus ay muling lumabas sa tabi ng lawa. Jesus went out again. Pinapakita nito na hindi tumitigil si Jesus sa kanyang gawain at ministeryo. Mula sa bahay sa Capernaum kung saan nangyari yung pagpapagaling sa lumpo, lumabas siya patungo naman sa tabi ng lawa ng Galilea. Ano po yung nangyari? At ano ang ginawa ni Jesus? Nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Ang binibigyang din natin dito, ang makita natin ang kahalagahan ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon po dito, and He, Jesus Christ po, taught them, yung mga taong nagkatipon sa paligid niya. Nangangahulugan na ang sentro ng ministeryo ni Kristo ay hindi lamang gumawa ng mga himala, hindi lamang magpagaling sa mga may karamdaman o libangin at aliwin yung mga nakapaligid sa Kanya. Ang sentro po ng ministeryo ay ang salita ng Diyos. Ayon sa daloy ng Ebanghelyo ni Marcos, ang ministeryo ni Jesus ay pangunahin pong nakaugnay sa pangangaral at sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Patuloy itong pagpapaalala sa atin na ang pinakamalaking pangangailangan at pinakamahalagang pangangailangan ng tao na sinusolusyonan o kaya tinutugunan ni Jesus ay hindi lamang kagalingan ng mga sakit, hindi lamang ginhawa o tagumpay sa buhay, hindi lamang mga pisikal at material na mga pangangailangan, kundi ang makilala ang katotohanan ng Diyos, ang makarinig at makaunawa ng salita at katuruan ng Diyos. Na sa atin pong panahon ngayon, sa pamamagitan niyan ng Biblia. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang katuruan at katotohanan. Kaya po, mahalaga ang regular na pagdalo sa mga pag-aaral ng Biblia. Mahalaga ang regular na pagdalo sa mga pakikinig ng pangangaral at personal po ninyong pagbabasa ng banal na kasulatan. Mahalaga po ang mga yan. Gaano man tayo kaabala, huwag nating pababayaan ang mga pagdalo natin sa mga pagtitipon at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Dahil dito natin nakikita at nakikilala ang kalooban at katuruan ng Panginoon. At ang pangangaral, mga kapatid, hindi lamang pagbibigay kaalaman yan. Ang pangangaral po at pagtuturo patungkol sa salita ng Diyos ay hindi lamang po pagkakaloob, pagtanggap ng kaunawaan o karunungan, kundi isa din itong pag-anyaya sa pagsunod kay Jesus.
Pagkatapos ilarawan ni Marcos ang pagtuturo ni Jesus sa maraming tao na nagkatipon sa paligid niya, inililipat naman niya ngayon ang ating pansin sa isang taong hindi inaasahang tatawagin ni Jesus, isang tax collector na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sa tagpong ito, makikita natin ang personal at makapangyarihang pagtawag ni Jesus kay Levi. Sa ikalawang punto ng ating aralin, ang pagtawag ni Jesus kay Levi. Sa verse 14, habang siya'y naglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. So, si Levi po ay kilala rin bilang Mateo, ang sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo. He, Jesus Christ po, saw Levi, isang maniningil ng buwis, na sa panahon at lugar na ito, ang mga tax collector itinuturing na traidor sa bayan ng Israel, kasabwat ng Roma, at madalas mga mandaraya at mga sakim. Kaya sa mata ng lipunan, si Levi, yung nakita dito ni Jesus, isang makasalanan. Kung tayo at ang mga tao sa paligid nilang ito ang titingin kay Levi, maaaring sabihin nating hindi siya qualified. Ang Levi na ito ay hindi karapat-dapat, o sa pananaw ng maraming tao noon, si Levi ay hindi karapat-dapat maging alagad ng isang kilalang guro. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang kanyang pagtawag ay nakabatay sa kanyang biyaya at kanyang layunin, hindi sa pananaw at pamantayan ng mga tao. So, sa atin po, kapag nakita tayo ni Jesus at tayo ay tinawag niya, maring husgahan tayo ng mga tao dahil sa ating nakaraan. Pero, alalahanin natin na kaya tayong tawagin ni Jesus upang magkaroon tayo ng bagong direksyon sa ating buhay. Sa tagpong ito, si Jesus ang lumapit, ang nakakita at tumawag kay Levi. Ipinapakita sa atin na ang kaligtasan ay nagsisimula sa biyayang ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi nga dito ng Panginoong Hesus kay Levi at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Nakita ni Jesus si Levi. Sinabihan niya na sumunod ka sa akin. Isang makapangyarihan, isang may otoridad na pagtawag. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna yung buhay mo, o kaya ayusin mo muna yung schedule mo, or patunayan mo muna yung sarili mo na isa kang karapat-dapat sa pagsunod. Hindi po ganun ang sinabi. Ang sabi dito, follow me. At ang paanyayang ito na sumunod kay Kristo ay nangangailangan po ng malalim at seryosong pagtugon. Dahil ang pagsunod kay Jesus, nangangahulugan ito ng pagtalikod sa dating pamumuhay at pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon, na ang pagsunod hindi lamang sa salita at hindi lang sa pisikal na paglakad, kundi ang pagsunod na paanyaya dito at pagtawag dito ni Jesus ay pagbabago ito ng pamumuhay. At katulad kay Levi, may paanyaya din sa atin. May pagtawag din sa atin na sumunod tayo kay Jesus. Dito po, ano ang naging tugon ni Levi? Tumayo siya at sumunod sa kanya. He arose and followed Jesus. Iniwan ni Levi ang tanggapan ng buwis. Iniwan niya yung kanyang dating hanap buhay at sumunod kay Jesus. Iniwanan niya ang kumikitang hanap buhay at sumunod siya kay Jesus. Hindi na nabanggit dito yung lahat ng detalye ng nangyari sa puso ni Levi. Pero malinaw sa teksto na ang tawag o paanyaya ni Jesus ay sinagot ng agarang pagsunod. Paalala po ito sa atin mga kapatid. May mga tao ngayon na matagal nang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit tila ba nananatili lang na nakaupo sa kanilang tanggapan ng buwis.
patuloy na nakakapit sa kasalanan, patuloy na nakakapit sa maling relasyon, sa panlalamang o kaya sa pandaraya o kaya sa pagmamataas or sa anumang bagay na humahadlang sa ganap na pagsunod kay Kristo. So ano po ang paalala sa atin dito sa mga ganitong usapan? Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, huwag nating patigasin ang ating puso. Huwag nating baliwalain ang panawagan ni Jesus. Huwag nating ipagpaliban ang pagsunod kay Jesus sapagkat hindi natin alam kung kailan o kaya darating bang muli ang pagkakataon ng kanyang pagtawag sa atin. Dito matapos tawagin ni Jesus si Levi at agad na sumunod, ang kasunod na tagpo, nagkaroon sila ng isang salo-salo na dito naman natin makikita yung tagpo na nakita ng mga relihiyosong pinuno si Jesus na kasama ng mga taong tinatawag nilang mga makasalanan. Yung ikatlong bahagi ng ating aralin, ang agarang pagsunod ni Levi ay patunay na ang tawag ni Jesus, yung calling ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Pero hindi pa dito nagtapos yung kwento sa isang personal na desisyon ni Levi, kundi yung biyayang tinanggap niya ay agad niyang ibinahagi sa iba. Ito yung ikatlong punto, ang pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan. So, verse 15, at nang siya'y nakaupo sa hapagkainan sa bahay ni Levi, nakisalamuha si Jesus kay Levi at sa kanyang mga bisita. Matapos yung pagtawag at pagtugon ni Levi, nagkaroon sila ng salo-salo. Maring kasama na din dito o kasama na rin sa tagpong ito yung pampubliko na pahayag ng pagsunod ni Levi kay Jesus. Kumbaga, in-announce niya sa public na siya ay magiging follower o tagasunod ni Kristo. At ang kanilang salo-salo po sa bahay mismo ni Levi. So, ibinukas niya yung kanyang tahanan para makilala ng iba kung sino ba itong si Jesus. Naging lugar ng ministeryo itong tahanan, itong bahay ni Levi. At ang pakikisalo sa hapagkainan, sa kultura nitong nila, ng panahon yan, sa kultura ng mga Hudyo, nangangahulugan na pakikipag-isa at tanda ng pagkakapantay-pantay. So kapag nakisalo sa hapagkainan ang bawat isa, pagpapakita yan ng pantay-pantay sila, nagkakaisa sila, na hindi lang yan basta simpleng kainan, kundi paghahayag ito na meron silang mabuting relasyon sa isa't isa. Sa tagpong ito, si Levi hindi lamang sumunod kay Jesus. Bunga ng kanyang pagsunod, dinala niya si Jesus sa kanyang tahanan at inanyayahan niya yung kanyang mga kaibigan para makilala rin nila kung sino ang Panginoong Jesus. Patunay po na ang isang bunga ng pagkakaroon ng pananampalataya ay gumagawa ng paraan upang maipakilala si Jesus sa iba. At sa pamamagitan po ng pagkain kasama ang mga taong ito, yung mga maniningil buwis, mga makasalanan sa tingin ng lipunan, sa pamamagitan ng pakikisalamuha at pakikisalo ni Jesus, ipinapakita na tinatanggap ng Panginoon ang mga taong ito. Hindi yung kanilang kasalanan, ha? Tinatanggap sila ng Panginoon bilang tao na nangangailangan ng habag ng Diyos, nangangailangan ng Diyos mismo. Sinasabi po dito, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sino ba itong mga sinners, yung mga makasalanan na sinasabi dito? Sa kaugalian nga ng mga Hudyo, ang mga makasalanan ay ito yung mga hindi tumutupad sa mga batas sa lumang tipan. Mga taong hindi sumusunod sa tradisyon ng mga Pariseo at mga taong itinuturing ng lipunan ng marumi o kaya masama. Sila itong mga kasalo dito
ni Jesus. Maaring ang mga taong ito, nakita nila yung kanilang sarili na katulad sila ni Levi. At yung pagkakataon na yon na naunawaan nila ay nagbigay pag-asa sa kanila na sila din bilang mga itinuturing na makasalanan ay na makalapit sa Panginoon ay maaring tanggapin sila ng Panginoong Hesus. Ang tagpong ito, isang larawan kung saan ang mga itinuturing na marumi sa kanilang lipunan ay tinanggap at kasama ni Jesus sa hapagkainan. Samantalang yung mga relihiyoso na mga leader ng kanilang relihiyon nananatiling hiwalay at tumututol pa kay Jesus sa pagpapatuloy ng talata sapagkat marami silang sumunod sa Kanya. Pinapakita nito na hindi lamang si Levi yung tumugon sa paanyaya ni Jesus at hindi lang sila nagkaroon ng isang simpleng okasyon o ordinaryong salo-salo kundi patuloy na pagsunod nila kay Jesus sa kanilang pamumuhay. Kasi yung salitang followed o salitang sumunod na ginamit dito sa wikang Grego ay akoloteo. Hindi lang basta paglakad sa likod ng isang tao, yung followed, yung sumunod. Kundi ito ay larawan ng pagiging alagad. No, larawan ng pakikiisa sa landas ni Jesus at paghubog ng buhay ayon sa kalooban ni Jesus. So, ipinapakita nito sa atin na hindi lang ito simpleng one-time event. Hindi lang ito isang fellowship at salo-salo at pagkatapos ay tapos na. Hindi po ganon, kundi pagbabago ito ng pamumuhay at araw-araw na pagsunod kay Jesus. Yan po yung akoloteo of followed o sumunod. Sa kabuuan ng talatang ito, maraming tao ang lumalapit kay Jesus at marami ang sumusunod sa Kanya. No, ipinapakita nito na yung mensahe ni Jesus para sa mga taong itinuturing na makasalanan. Ito yung mabuting balita ng Ebanghelyo. Ang lahat inaabot ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po, bilang nagkakaisang iglesia, kailangan tayong maging maingat. At aalalahanin natin na hindi tayo tinawag upang ikompromiso yung katotohanan. Ngunit hindi rin tayo tinawag para itaboy yung mga taong lumalapit kay Jesus. Hindi tayo tinawag para itaboy yung mga nagnanais makarinig ng salita ng Diyos. Tandaan natin ang church o ang iglesia o ang kongregasyon o ang buong kalipunan ay hindi para ito sa mga taong nag-aakalang matuwid, kundi ito ay pagtitipon ng mga taong umaasa sa awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lamang dito sa tagpong ating pinag-aaralan, hindi natuwa yung mga eskriba at yung mga pariseo, yung mga religious leaders, hindi natuwa sa kanilang nakita. Sa halip na magalak sila na merong mga makasalanang lumalapit kay Jesus, hindi sila natuwa sa ganong tagpo. Nagreklamo pa sila. Kinwestiyon pa nila yung ganong pakikisama ni Jesus sa mga itinuturing nilang makasalanan. Dito natin makikita ang ikapat na bahagi sa ating pag-aaral, ang pagtutol ng mga pariseo at mga eskriba. Matapos ilarawan ni Marcos yung pakikisalo ni Jesus sa mga itinuturing na makasalanan, pinapakita naman niya dito yung reaksyon ng mga religious leaders. Sabi po sa verse 16, nang makita ng mga eskriba at ng mga fariseo na siya'y, ang Panginoong Hesus, kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis. Yung mga eskriba po, mga tagapagturo at mga tagapagpaliwanag ng kautusan. Yung mga pariseo naman, kilalang mahigpit sa pagsunod sa mga tradisyon at kautusan ng mga Hudyo. Yung mga maalam sila sa kanilang kautusan.
nakita nila si Jesus na kumakaing kasalo ng mga tax collectors and sinners. Para sa kanila, para sa mga Pariseo, para sa mga eskriba, ito ay isang bagay na hindi naaayon sa inaasahan nila sa isang guro o sa isang rabbi. Hindi ito ang standard ng mga eskriba at mga Pariseo. Sinabi nila sa kanyang mga alagad. Ito yung ginawa ng mga eskriba at mga Pariseo. Hindi nila direktang kinausap o kaya hindi nila direktang tinanong si Jesus. Sa halip po, ang kinausap nila ay ang mga alagad. Madalas po, at magpahanggang ngayon, ganito kumikilos ang mga taong may mapagmataas na puso. Sa halip na lumapit at humingi ng kaliwanagan o kaya lumapit upang humingi ng paliwanag, sa halip na ganon yung dapat na gawin, ay naghahanap pa ito ng paraan para lumikha ng pagdududa at lumikha ng pagkasira. No, ano po yung kanilang tanong? Bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil buwis at ng mga makasalanan? Sa pag-iisip ng mga eskriba at ng mga Pariseo, ang pakikisalo ni Jesus sa mga taong tingin nila ay mga makasalanan, tila nagpapababa sa karangalan ni Jesus bilang rabi, bilang guro. Hindi nila naunawaan yung puso ng Panginoon. Malalim yung problema ng mga eskriba at mga Pariseo. Nakikita nila na ang iba ay ang turing nila mga makasalanan. Ang nakikita nila ay yung sa iba, sa ibang panig, sa ibang mga tao, na ang tingin nila sa iba ay mga makasalanan. Nakikita nila yon. Ang problema, hindi nila nakikita yung kanilang sarili. Na sila man din ay nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Paalala ito mga kapatid. Ang relihiyosong pagmamataas, isa po itong hadlang upang makita ng tao ang kanyang pangangailangan sa biyaya at awa ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa mga eskriba at mga Pariseo. Maalam nga sa kasulatan, aktibo sa relihiyon, kaya lang kulang sa habag at hindi nakikita yung kanilang sariling pangangailangan kay Jesus. So, mag-ingat po tayo lagi. Suriin ang ating mga sarili. Huwag tayong tumulad sa maling inaasal nitong mga eskriba at mga Pariseo. Hindi tayo tinawag para makiayon sa kasalanan, kundi tinawag tayo para akayin ang mga tao tungo kay Kristo. Sa kwentong ito, hindi hinayaan ni Jesus na manatili ang maling pananaw ng mga religious leaders. Narinig ni Jesus yung kanilang reklamo at sumagot ang Panginoon sa isang paraan na naglalantad ng tunay nilang layunin o tunay na layunin ni Jesus sa pagparito sa sanlibutan. Dito natin makikita yung pinakapuso ng ating aralin. Ang tugon ni Jesus sa mga nag-aakalang sila ay matuwid at ang tugon ni Jesus sa mga umaamin namang sila ay mga makasalanan. Ito yung huling punto ng ating pag-aaral, ang layunin ng pagparito ni Jesus. Sa verse 17, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila. Narinig ni Jesus yung reklamo ng mga eskriba at ng mga Pariseo. Kahit hindi sila direktang lumapit sa Panginoon, nalaman ni Jesus ang kanilang sinasabi. Nangangahulugan ito na walang may tatago kay Jesus. Naririnig niya hindi lamang yung ating mga literal na sinasalita, kundi nalalaman ni Jesus ang laman ng ating puso. Walang may tatago sa Panginoon. Andito po, sa halip na magalit agad, gumamit si Jesus ng isang larawang madaling maunawaan. Sa kasunod sa talata, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. At nung marinig ni Jesus, yung sinasabi ng mga eskriba at mga Pariseo, ito yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Ang larawan o imahe mula sa isang manggagamot at isang pasyente o may sakit. Kapag ang isang tao ay malusog
Kapag ang isang tao ay malakas ang katawan, maayos ang kalusugan, hindi siya naghahanap ng manggagamot o doktor. Ngunit kapag tayo po ay nakaramdam ng sakit, kapag tayo ay may karamdaman, saka natin nakikita ang ating pangangailangan ng manggagamot. Ang tinutukoy dito ni Jesus, hindi physical na sakit lamang, kundi spiritual na kalagayan. Ang mga may sakit, mga taong kinikilalang sila ay mga makasalanan at nangangailangan ng awa ng Diyos. Yung mga malalakas naman, larawan ng mga taong nag-aakalang sila ay matuwid, nag-aakalang wala silang pangangailangan kay Kristo. Yung mga malalakas na tinutukoy dito, nag-aakala lang sila na malakas sila. Hindi naman ko kasi ibig sabihin na may mga yung malalakas ay ibig sabihin may mga taong matuwid sa harap ng Diyos na hindi sila nangangailangan ng manggagamot o kaya hindi sila nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi ayon sa kasulatan, walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang punto dito, ang point ng Panginoong Hesus, hindi makatatanggap ng lunas yung mga taong ayaw umamin na sila ay may sakit. Kaya po, kung inaakalang malakas sila, aakalain din nila na hindi nila kailangan ng manggagamot. Pero ang mga nagsasabing may sakit sila, nalalaman nilang nangangailangan sila ng manggagamot. Ito po ang unang hakbang sa kaligtasan at kagalingang espiritual. Ang pag-amin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At wala tayong ibang tagapagligtas na kailangan kundi ang Panginoong Hesus. Yan ang unang hakbang sa kaligtasan at kagalingang espiritual. Pag-amin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Sa pagpapatuloy ni Jesus, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So ito yung pinakapuso ng talata. Bakit naparito si Jesus? Hindi lamang para magturo, hindi lamang upang gumawa ng mga himala, hindi lamang para maging mabuting halimbawa, lahat yan mahalaga. Ngunit ang talagang layunin niya, naparito si Jesus upang tawagin ang mga makasalanan. Ang salitang tawagin po ay paanyaya ng biyaya. Tinatawag ni Jesus ang mga makasalanan sa pagsisisi at sa pagsunod sa Kanya. Pagtuturo sa atin na ang Ebanghelyo ay mabuting balita para sa mga taong umaaming sila ay makasalanan. Kaya kung tayo po ay nahulog sa pagkakasala at tayo ngayon ay nagsisisi na lumalapit kay Kristo na walang maipagmamalaki, may pag-asa po para sa atin. Ngunit kung ang isang tao ay nagtitiwala sa sarili lamang, sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang kabutihan, at iniisip na hindi niya kailangan si Kristo, ay isinasara niya ang kanyang puso sa kaliwanagan at sa pag-asa ng kaligtasan at kagalingang espiritual. Sa ating aralin, si Jesus ay hindi naghahanap ng mga taong may maipagmamalaki o mga nagmamalaki. Ang tinatawag ni Jesus ay mga taong handang umamin na kailangan nila siya. Sabi po dito ng Panginoon, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Mga kapatid, tayong lahat ay kabilang sa mga makasalanang tinatawag ni Jesus. Tayo po ay nagkasala laban sa Diyos. Tayo po ay mga nagkakasala sa ating kapwa. Tayo ay mga karapat-dapat sa hatol ng Diyos. Ngunit dahil sa pag-ibig at katapatan ng Diyos sa atin, isinugo niya si Kristo para mamatay para sa mga makasalanan. Kaya po, ang sino mang magsisisi at sumasampalataya kay Jesus, magtatamo ng kapatawaran at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang panawagan ni Jesus sa mga makasalanan
ay hindi rin po ito pahintulot na manatili sa kasalanan. Yung panawagan ni Jesus, kailangan may tugon, may response. Isang paanyaya na magsisi, sumampalataya, at magbago sa ilalim ng pamamahala at ilalim ng otoridad ni Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. May dalawang uri po ng tao sa tagpong ito. Una, yung mga Pariseo at mga eskriba, mga self-righteous. Sila yung mga relihiyoso, mga marunong sa kasulatan, ngunit hindi nakikita ang sarili nilang pangangailangan kay Kristo. Yan yung unang uri ng tao sa tagpong ito. Ikalawa, yung mga makasalanan, mga walang pagmamalaki sa puso. Mga lumalapit kay Jesus, nakikinig at sumusunod sa Kanya. Yan yung ikalawang uri ng tao sa tagpong ito. Ngayon, ang tanong po, alin sa dalawang ito? O kaya, saan nabibilang ang ating puso? Sa mga Pariseo at Eskriba ba? O sa mga makasalanan? Ang paalala ay, lumapit tayo kay Jesus nang may pagpapakumbaba. Huwag tayong magtiwala sa sariling kabutihan lamang, kundi magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, nakita natin ang malinaw na larawan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Nagturo si Jesus ng salita ng Diyos sa maraming tao. Tinawag niya si Levi, isang maniningil ng buwis. Nakisalo si Jesus sa mga makasalanan. Hinarap niya ang mga pagtutol ng mga Pariseo at mga eskriba na nag-aakalang sila ay matuwid. At ipinahayag ni Jesus ang tunay niyang layunin, ang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi at sa pagsunod sa Kanya. Upang tawagin ang mga makasalanan. Yan po ang layunin ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay may pagkakatulad kay Levi. Maring magkakaiba yung ating mga kasalanan. Magkakaiba yung mga nakaraan, magkakaiba yung mga pinagdadaanan. Pero pare-pareho tayong nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mabuting balita po ay ito. Hindi babaliwalain ni Jesus ang mga lumalapit sa Kanya ng may pagsisisi at tinatawag niya ang mga makasalanan upang sila ay patawarin, upang sila ay baguhin at gawing Kanyang mga alagad. Kaya kung tayo po ay lumalapit kay Jesus ngayon na may bigat ng kasalanan, may pagsisisi at may pananampalataya, may pag-asa para sa ating lahat. Ang tawag po o panawagan ni Jesus ay bukas, no, open. Tinatawag ang mga makasalanan. Sinasabi sa ating sumunod tayo sa Kanya. At ang tanong na dapat nating sagutin, hindi po yung karapat-dapat pa tayo para sumunod. Kundi kapag tayo ay tinawag ni Jesus, handa ba tayong tumayo? Handa ba tayong iwanan ang kasalanan at sumunod sa Panginoon? Mga kapatid, kung tayo ay matagal nang nakikinig ng salita ng Diyos, huwag tayong manatiling nakaupo lamang sa ating tanggapan ng buwis. Ito yung mga bagay na pinagkakabalahan na taliwas sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong manatili dyan. At kung tayo naman po ay nasa loob na ng iglesia, huwag tayong magkaroon ng pusong mapagmataas tulad ng mga Pariseo, tulad ng mga eskriba, mga self-righteous. At kung tayo naman po ay nakaranas ng biyaya ni Kristo, ng awa at habag ni Kristo, tumugon tayo sa Kanyang pagtawag sa atin. Dalhin natin si Jesus sa ating mga tahanan, sa ating pamilya. Ihatid natin at ipahayag at ipakilala si Jesus sa ating mga kaibigan upang makilala rin nila ang ating Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi at sa pagsunod sa Kanya.
ang tumutugon sa kanyang tawag ay nakatatanggap ng kapatawaran, nakatatanggap ng bagong buhay, bagong identity, at pag-asa sa pangako ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayo nitong manampalataya, maglingkod at sumunod sa Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay